Gawin mo na yung what if mo. Ano ba yung mga what ifs natin sa buhay? What if nagsimula akong mag-vlog? Di ba naisip natin yon? Mag-vlog ka na, kaya mo yan. What if nagsulat ka, naging author ka, nagsulat ka ng book about this topic? So, gawin mo na. Alright, so Gilibers, sa lahat ng mga age 50, isang payo ni Rockstar, heal yourself. Yan. Gamutin natin ang ating sarili. Yan. Age 50. So, Doc, bakit? Anong ibig sabihin ng heal yourself? Okay, pag-usapan natin. Let's go. Let's go. Okay, so sa lahat ng mga edad 50, no, meron na lamang tayong ilang panahon na nalalabis. No? Hindi ko naman tinutuldukan ang buhay natin, pero mostly nakikita natin yan. Kung mabuhay pa tayong malakas, makapaglingkod sa iba, siguro meron pa tayong mga 20 years, 30 years, hindi natin masabi, di ba? Kaya nga at age 50, dapat you have to heal yourself, okay? Pero define muna natin bago tayo magbasa ng Bible verse. Ano bang ibig sabihin ng heal yourself? Alright? So, tatlong bagay. First, accept, recover, and restart. Yan. So, meron mga bagay na dapat na tayong tanggapin at age 50. Baka meron pa tayong hindi natatanggap at age 50. And we have to recover para makapag-restart tayo ng maganda, masaya, at mas masaganang buhay. Okay? So, tingnan natin, no? Saan ba nanggaling itong aking sinabi? For me, meron tayong apat na bagay wherein we have to heal ourselves. Okay? Pero bago yun, isa sa mga paborito natin, Romans 12, tinayin na po ako sa inyong mga Bible, verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Yan. So, we have to heal ourselves. Do not be conformed to the pattern of this world. Huwag tayong gumaya sa iba na nawala sa mundong ibabaw, hindi nag-heal. Kaya hindi nakita ang will ni Lord, which is good, pleasing, and perfect. Kaya minsan hindi natin pa na-experience ang good, pleasing, and perfect will ni Lord sa buhay natin. Hindi pa tayo nag-heal. Okay? So, paano nga ba tayo mag-heal? 4 ways. First, matuto na tayong magpatawad. Magpatawad na tayo. Patawarin mo na yung mga taong nakagawa sa atin ng hindi maganda. Nasaktan tayo, nautangan tayo, nagawan tayo ng hindi maganda. Patawarin mo na yung teacher mo nung high school. High school pa yun. 50 years old na tayo. Patawarin mo na yung classmate mo na itinago yung tsinelas mo. Di ba nung araw ganun? Itinago yung bag mo. Kinuha yung lapis mo. Patawarin na natin. Patawarin mo na yung kamag-anak mo na nangapi sa inyo nung maliliit kayo. Patawarin mo na yung parents mo na tingin mo sinaktan ka, tingin mo talagang na-deprive ka of something. Patawarin mo na din yung lola mo na pinagmalupitan ka. Maraming tao na naka-experience tayo ng hindi maganda, nasaktan tayo, yes. Pero time to move on. Heal yourself. Okay? So, isipin natin ngayon, sino ba yung mga tao na yun? Pag may naisip ka, kahit pati ex mo, patawarin mo na ex mo. Masaya ka naman sa pamilya mo ngayon, di ba? Pareho naman na kayong masaya. Okay? So, pag-pray natin, sabi mo, Lord, ito po yung mga tao na hanggang ngayon di ko pa napapatawad. Patawarin na natin. Okay? So, second, para mahil na tayo is, humingi din naman tayo ng tawad. Baka tayo din naman nagkasala sa iba. Nagkasala ka sa parent mo, nagkasala ka sa kapatid mo, nasaktan mo yung kliyente nyo, nasaktan mo yung empleyado mo, nasaktan mo yung boss mo. It's time for you to ask for forgiveness. Mag-sorry ka din. Sabi mo, sorry about last time. Sorry about last month. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Nag-pray lang ako na humingi ng tawad. Sorry, I apologize. Baka meron pa rin tayong meron ka pa rin dapat hingi ng tawad na ginawa mo. Minsan intentional, di ba? Sinasadya mo, saktan siya, humingi ka ng tawad. Or minsan naman unintentional, pero alam mong napakalaki nung impact, nasaktan siya sa buhay niya. So, you ask for forgiveness. Okay? And third, pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo, Delivers.
And of course, we are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way. So, para mag-guide namin kayo sa Rockstar. And of course, how to avail sa Kaiser. Kaiser 3-in-1 po yan. Life insurance, health insurance, and investment. PM lang sa personal FB ni Doc. And if you want a special session, one-on-one, PM lang po kayo. Okay? By schedule. Schedule ko po kayo. Pero, si Rockstar ang mag-explain sa inyo. On the spot registration. Let's go, let's go. Okay, so third, yan. Tapusin mo na yung mga walang katapusan. O sabi nila, walang kamatayang regrets sa buhay natin. Ano yung mga regrets? Ito yung mga pagkakamali natin. Kung nagkamali ka sa negosyo mo last time, nalugi ka ng 100,000, forget about it. Heal yourself. Patawarin mo na yung sarili mo. Sumubok ka lang naman eh. Di ba? Masama bang sumubok na baka magtagumpay ka sa negosyo na yon? Patawarin mo na yung sarili mo na iniwan mo yung ganitong profession na ngayon parang tingin mo mas masaya ka pala doon. Patawarin mo na yung sarili mo, nag-try ka lang naman eh. Patawarin mo na yung sarili mo, hindi mo tinapos yung kontrata. Patawarin mo na yung sarili mo na nag-abroad ka, iniwan mo yung anak mo, iniwan mo yung asawa mo, nagkaroon tuloy kayo ng problema. Patawarin mo na yung sarili mo. Heal yourself para makapag-start ka na uli. Alright? And number 4, yan. So, hanggat meron pa tayong what if, you do it, launch it, fire. Gawin mo na yung what if mo. Ano pa yung mga what ifs natin sa buhay? What if nagsimula akong mag-vlog? Di ba naisip natin yon? Mag-vlog ka na, kaya mo yan. What if nagsulat ka, naging author ka, nagsulat ka ng book about this topic? So, gawin mo na. Huwag mo na hayaang dumami ang mga what if sa buhay natin. Gawin mo na, walang masama. 50 years old na tayo. Talagang pag 50 ka, marami kang gustong subukan. Kasi nung bata tayo, hindi na natin minsan nasunod yung gusto natin eh. Di ba? Sinundan kasi natin yung pattern. Sumunod tayo sa pattern na pagka-graduate natin, magtrabaho tayo. Hindi mo na inisip na gusto mo pala magnegosyo. Di ba? Gusto mo pala mag-abroad. Gusto mo pala dito ka lang sa bahay, mag-paint-paint ka. Gusto mo pala magsulat ka ng magsulat. So, it's time for you to do yung mga what ifs natin sa buhay. Huwag kang mag-compile, okay? Launch it. Alright? So, Delivers. So, ito ang payo ni Rockstar. Sa lahat ng mga 50 years old, heal yourself. Gawin natin to para makita na natin yung will ni Lord, which is good, pleasing, and perfect. Okay? So, yun yung gusto ng Lord sa buhay natin eh. To live a happier, wealthier, and more meaningful life. Maraming salamat po. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.